Ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na usapin tungkol kay XRP. Ayon po sa isang eksperto, kapag umabot na raw sa XRP sa presyo na $50, may mga tao pa rin daw na malulungkot at maghahangad ng $100 na presyo. Ibig sabihin, kahit tumaas na ang presyo, may mga tao pa rin hindi kontento. Nakakapagtaka ba? Oo, normal lang ito dito sa mundo ng crypto. Kaya ayan, sa video na ito ay ang pag-uusapan po natin tungkol dito ay galing po sa pahayag ni Ginoong Eduardo Farina, isang kilalang personalidad dito sa mundo ng crypto at siya na rin po ang founder ng Alpha Lions Academy. Ayan, aalamin natin ngayon ang kanyang obserbasyon sa pag-uugali ng XRP community. Kaya maliban po dyan ay alamin din natin kung bakit kahit nasa all-time high na ang presyo, may mga investors pa rin na hindi masaya. At syempre bilang mga Pinoy crypto traders at investor ni XRP ay alamin din natin kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ngayon ay umpisahan po natin sa unang katanungan kung ano po ang dapat nating asahan kapag umabot na si XRP sa presyong $50. Ayan. Ayon po kay Ginoong Farina ay kahit pa umabot si XRP sa $50, hindi pa rin mawawala. Ayan, hindi daw mawawala ang reklamo ng ibang mga XRP holders. Sabi nga niya ay may mga tao pa ring maghahangad na sana ay naging $100 ito. Ito ay isang classic na halimbawa ng tinatawag na investor anxiety o yung hindi matahimik na pakiramdam kahit kumikita na. Yan, parang kahit anong itaas ng presyo, may kulang pa rin. Kaya yan po ang investor anxiety. Totoo naman, dito po sa mundo ng crypto, kung saan ay volatile ang galaw ng presyo, palaging may mga umaasang tataas palalo. Kaya kahit maganda na ang kita, may iba pa rin nag-iisip, sana pala naghintay pa ako. Sana pala mas malaki pa ang ininvest ko. Kaya yan, investor anxiety. Ngayon is ano ba ang kasalukuyang lagay ni XRP sa ngayon? Ngayon ay habang ginagawa po natin ang video na ito ay si XRP po ay naglalaro sa mga presyong $2. Medyo matagal na po siyang hindi gumagalaw sa presyong ito. Ayan, marami po tuloy sa community ni XRP ang nai-stress at nababahala dahil dito. Kung titignan po natin ang galaw ni XRP nitong mga nakaraang 3 buwan, medyo mabagal ang kanyang performance. Umabot po siya sa presyong $3.34 nitong katapusan po ng January, pero bumagsak din po siya sa $1.64. Sa ngayon ay nasa $2 na po siya. Pero kahit ganyan, hindi dapat natin kalimutan. Hindi po dapat natin kalimutan bilang mga investors kung gaano po kalayo ang narating ni XRP. Nitong nakalipas po na 5 buwan, nasa 0.49 lamang itong si XRP. Ngayon, kahit pa bumagsak siya ng 33% sa loob ng 12 linggo or 12 weeks, nakapagtala pa rin po siya ng 327.81% na annual gain. Ayan. Samantalang ang iba niyang mga kalaban or kakompetensya gaya po ni Ethereum at saka Solana, negative na ang kita sa loob ng taon. Si Ethereum nga ay nasa $1,583 na lang at mas mababa ng halos kalahati kumpara sa presyo nitong mga nakaraang taon. Ngayon is bakit po sinasabi ni Ginoong Farina na kahit $50 ay hindi po ito sapat? Ayon po sa kanya ay ito raw ay dahil sa ugali ng mga tao na laging gusto ng mas mataas. Kapag nakita po nila na tumaas ang presyo, bigla po nilang iniisip baka umabot pa ito sa $100. Bakit hindi ko ito hinintay? Ayan, o kaya ay sana mas malaki ang linagay ko dito. Ang mindset na ito ay hindi lang kay XRP. Makikita natin ito sa buong crypto market. Meron po tayong isang salita sa psychology para dito at yan po ang tinatawag na FOMO or fear of missing out. Kapag tumaas na ang presyo, doon lamang po tayo magkakaroon ng realization
na may opportunity po tayong nakaligtaan. Yan. Pero ayon po kay Ginoong Farina, dapat daw nating tingnan kung gaano nakalayo ang narating ng isang asset. Halimbawa, mula po sa presyo ni XRP na nasa 0.49 noong nakaraang taon, ngayon ay nasa $2 na. Kaya yan, hindi ba't napakalaking pagtalon yan sa presyo? Pero dahil may ilang umaasang umabot agad ng presyong $10, $50 o $100 itong si XRP, hindi po nila ma-appreciate ang progress na ito. Ngayon is realistic ba talaga ang presyo na $50 para kay XRP? Ayan, ang $50 na presyo ay nangangahulugang magkakaroon po si XRP ng market cap na halos $5 trillion. Para sa ilan ay imposible ito ngayon. Pero may mga analyst gaya po ni Amonex yan, na nagsasabing walang makakapigil kapag nangyari ito. Maaring ang hindi mangyari agad ang $50, pero sa tamang panahon ay posible naman po ito. Ang tanong ay kung dumating ang araw na ito, magiging masaya ba tayo? O hihilingin pa rin natin na umabot siya ng hanggang $100? Yan, sabi naman po dito ni Barik. Ayan, si Barik, isa rin po siyang XRP influencer. Ayan, ay ayon sa kanya ay darating daw ang panahon na cheap o murang presyo ni XRP ay ang $10. Yan, yung pinakamurang presyo ni XRP ay yung $10 na lamang. At sa taong 2029 ay maaring sa $10 hanggang $15 na ang tinatawag na mababang presyo or bottom price ni XRP. At sa pagsapit naman po ng taong 2033, mga $100 hanggang $500 na ang bagong target ng mga investors. Ngayon ay ano naman po ang aral na dapat nating matutunan bilang mga Pinoy crypto investors dito? Yan, sa totoo lang ay marami pong aral ang pwede nating makuha rito. Una, dapat marunong tayong mag-appreciate sa progress kahit hindi agad natutupad ang expectations natin. Mula po sa presyong 0.49 hanggang $2 ay hindi po ito biro. Kung ikaw ay bumili sa ilalim o mababang presyo, tiyak na kumita ka na. Pangalawa, huwag tayong palaging padala sa hype o pressure ng social media. May mga influencers na nagtatakda ng unrealistic expectations. Ang mahalaga ay alam po natin kung kailan tayo papasok at saka lalabas. Huwag po tayong ma-stress kung hindi pa naaabot ang moon target natin. Hindi kasi palaging pataas ang galaw ng crypto. Minsan kailangan munang magpahinga bago muling sumabog. At pangatlo ay alamin po natin ang ugali natin bilang investors. Isa ka ba sa madaling masiyahan o palaging kulang pa rin kahit malaki na ang kinita mo? Kapag ganito ka, baka mas maganda na ring pag-aralan mo ang long-term investing at hindi ka lang nakabase sa hype. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay napaka-interesting ng observation dito ni Ginoong Farina. Totoo ang sinasabi niya, may mga tao talagang kahit triple na ang kita, parang kulang pa rin. Kaya mahalaga na bago po tayo pumasok sa kahit anong crypto, kilalanin po muna natin ang ating sarili. Ano ba talaga ang goal natin? Gusto ba natin ng mabilisang kita o pang matagalan? Sa XRP ay may potensyal. Matagal na po siyang pinag-uusapan at isa siya sa mga OG sa crypto dito sa mundo ng crypto. Pero hindi ito nangangahulugang instant yaman ito. Kung ikaw ay isang Pinoy na nag-i-invest kay XRP, magandang pag-aralan po natin ang market structure at saka macro trends. Huwag po tayong pumasok lang dahil sabi ng iba. At tandaan po natin, kahit umabot man si XRP sa $50 or hindi, ang pinaka-importante ay kung paano po natin pinamamahalaan ang ating investment. Hindi lang ito tungkol sa presyo, kundi sa mindset. Maging mahinahon, maging matalino at higit po sa lahat, maging mapagpasalamat sa progress kahit maliit. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.